Merong gustong sumunog ho, mga bossing, sa Supreme Court. Si Ma'am Neng Gigi, nandiyan na din ho. Merong gustong sumunog sa Supreme Court ho, mga kababayan. Aba, nagagalit kasi nga hanggang ngayon ho, nakakulong pa din at nandoon pa din ho sa Oblo yung tatay nila. Kaya ang pinagdidiskitahan po ni Boy Lighter, ito mahilig manunog tong bata na to no? Akala mo naman talagang may bilang. Mahilig manunog, mahilig, di ba, nung isang beses, ano sabi niya? Sindihan nyo na yung mga lighter nyo, tapos susugod saan? Sa Malacanang daw po. Ito, Supreme Court naman, no, ang target ata, mga boss, no? Pakinggan natin, si Boy Lighter, na wala ng ibang ginawa, kundi magbanta ng manununog ho. Arson yan, boy. Tayo umiiral na batas. Kung ang Pilipino pala, ang isang presidente natapos ang termino at iimbestigahan sa ibang bansa, dapat wala na nag-aaral ng abogado. Magalit si Boy Lighter, mga bossing. Hindi ho yata niya naiintindihan na nung panahon po ng dating Pangulong Duterte, mga kababayan, lalo na 2017, 2019, kung di ako nagkakamali, pasok pa yan, no? Pasok pa at ka-joint force pa tayo sa ICC, mga bossing. Kailan lang po ba bumaklas yan? Di ba bumaklas nung nalaman ni dating Pangulong Duterte na iniimbestigahan na siya? Natakot na ho, mga kababayan. Kaya sabi niya, alis na kami. No? Di na kami sali dyan. Kinabahan. Kasi mga boss chief mo, sir, ganito lang kasimple yan. Kung ikaw isa kang presidente at alam mo wala kang ginagawang masama, alam mo tama yung ginagawa mo at kahit anong pagbibintang ang gawin sa iyo, hindi ka nila bubutasan, hindi ka alis dyan. Haharap ka. Diba? Pero ano ang ginawa ni Duterte? Nung panahon niya, nalaman niya, iniimbestigahan siya, ayun, natakot. Alis na kami dyan. Pero, dahil po nire-respeto ng ICC, yung paghiwalay ng Pilipinas. Kaya po, di ba, ang pag-iimbestiga at itong ginagawa kay dating Pangulong Duterte ay hanggang doon lang po sa araw nakumalas na siya o nakumalas na ang Pilipinas. Pero mga bossing, ito ang nakikita ko sa mga Pilipino, gustong bumalik ulit sa ICC. Sabi ni Lowly TV, sinakyan ng mga ex-marine yung promotor na pagsabotahe ng investigation. Mukhang may karga si Boy Lighter. Lagi naman ito Sabi ni Lumer Oliva, mukhang may karga si Boy Lighter. Lagi yan. No? Walang ano yan. Walang patawa dyan. Dapat sunugin ang Supreme Court. Wala. Narinig nyo? Supreme Court, mukhang papasunog na kayo. Kasi, alam nyo, pag hindi nila nakukuha yung kanilang mga gusto, lalong-lalo na yan, kagaya ng pagpapauwi sa dating Pangulong Duterte. Pag hindi nila nakukuha yung kanilang gusto, ang laging isinisyaw, sunugin, o yung tipo bang laging physical ang gustong mangyari. Akala mo naman may mga bilang agad. Akala mo naman, talagang kayang-kayang gawin. Pero pagka may mga may mga riot na kung ano man, baka mga nangunguna pa ho ito Isang beses na din ho itong mga kababayan, dinebate nung vlogger, no? Na si yung nasa Canada, si Mark, dinebate. Tinatanong siya, boss, sige nga magbigay ka ng mga serbisyo ng dating Pangulong Duterte na alam mo, wala namang maibigay ang anak ng tokwa. Biruin nyo mga kababayan, sinusuportahan ng dating Pangulong Duterte. Pag tinanong siya, ano ang serbisyo o proyektong pinakagustong-gusto mo kay dating Pangulong Duterte? Walang maibigay. Pangulong Bongbong Marcos, gusto mo isa-isain ko, boy? Sa mga magsasaka na lang. Hindi pinababayaan ang mga magsasakang Pilipino. Daan-daan na mga rice processing ang pinagawa ni Pangulong Bongbong Marcos para upang yung mga palay natin o yung mga palay ng mga magsasakang Pilipino ay hindi po mapanis, no, hindi manatiling basa. Ngayon ang gagawin, ang ginagawa dati nung mga mamimili nung kanilang palay kinukuripot, binabarat kasi nga minamadali. Wala naman po kayong patuyuan Gusto nyo maano na lang sa inyo yan, malugi or kung mapanis na lang sa inyo yung mga palay ninyo. Ginawa ng paraan ni Pangulong Bongbong Marcos
mga pabahay na ang akala mo mga kondominium ng pangmamahalin. O, di ba, boy? Nanto ko, ikaw, dinebate ka nung vlogger na nasa Canada, wala kang naisagot. O, tuloy natin si Boy, lighter. Kung tayo umiiral na batas, kung ang Pilipino pala, ang isang presidente natapos ang termino at iimbestigahan sa ibang bansa, dapat wala na nag-aaral ng abogado. Kasi nga, sakop pa tayo ng International Criminal Court noon eh. Di ba? Kaya nando si dating Pangulong Duterte. Kaya lang, tingnan mo nga, harang kayo ng harang, pati yung mga Duterte, harang ng harang. Hindi nyo po kailangan, hindi pwedeng dalhin si dating Pangulong Duterte doon sa dahig. May nagawa ba kayo? Wala naman. Hanggang ngayon, nandoon pa din. Nasa loob pa din ng oblo. Ano ang gusto mong gawin sa Supreme Court? Sige nga, ipangalandakan mo, lakasan mo nga. Sunugin ang Supreme Court. Supreme Court, dapat daw sunugin kayo. Kami nga visit na no? Kami visit na dahil sabi, ang Supreme Court, bias, etc., etc. Pero hindi namin nagagawa yung mga ganyang sabihin. Sunugin yung Supreme Court. Aba, baka mamaya iiyak-iyak, baka mamaya kagaya ka nung yung tapyas yung uso. So, sorry. Tapos, ang hindi alam mo, kakasuhan din pala, Wala ba tayong sariling batas na umiiral dito sa ating bansa? Bakit kailangan yung isang mas okay doon, Brad. Alam mo kung bakit? Kasi di ba, sino ang nakaupo? Si Pangulong Bongbong Marcos. Binira ng mga Duterte si Pangulong Bongbong Marcos. Tapos kapag pag tama yung investigasyon at nadedehado ang dating Pangulo, ano sasabihin ninyo? Naku, kasi yung presidente kasi ang nakaupo, nakikialam. Di ba? At least doon sa ICC, patas ang laban sa inyo. Kaya lang, walang artihan doon. Walang drama-drama sa ICC. Rektahan doon. Pagka sinabi na hindi pwede. Pag sinabi na walang collab-friend, walang ganon. Pag sinabi na hindi kasama ang audience impact, walang audience impact. Boy. Di ba? Ayaw nyo doon. Mas kayo doon, kumbaga mas nasa gitna kayo doon, walang papanigan yun, di ba? Kasi dito, pagka sa Pilipinas, ang gagawin nyo, nasabihin ko, ayan, kasi si Bongbong Marcos ang nagdidiin kay dating Pangulong Duterte, gano'n naman ang gagawin ninyo? presidente na ginawa naman ang lahat, namuno ng maganda, binigay ang lahat ng gusto ng Pilipino, bakit kailangan dalhin sa dahig? Ayun. Doon ni kinasuhan Di ba? Wala tayong magagawa dyan, boy, kasi doon kinasuhan. Dito sa Pilipinas, sabi nila, magkakaso tayo sa Pilipinas, tapos yung kakasuhan natin, presidente ng Pilipinas. Saan mapupunta itong kaso natin? Kaya doon sila dumiretso. Ngayon, ayun na. Dinidinig na yung kanyang kaso. At huwag ka mag-alala. Bakit? Dahil susunod na yung dalawang idol mo dyan, na si Bongo at si Bato de la Rosa, isama mo na yung dating mga kasapakat ni dating Pangulong Duterte. Analisa Oso, palagi naman ako nakikinig dito, kaso nga lang, hindi makapag-comment kasi daming work. Silent view web si Analisa Oso